sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Hindi lamang kabuhayan ng mga mangingisda ang naapektuhan na ng mga bali-balita tungkol sa mga itinapong bangkay ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Mula nang simulan ang diving operation sa Taal Lake, bumaba daw po sa all-time low. Ano raw? All-time low ang presyo ng tawilis. Naku, ayan na. Mula 250 pesos kada kilo, magkano na lang? ay naging 100 pesos na lang per kilo. Ayan na. Bukod po sa mga mangingisda, apektado na rin ang turismo sa bayan ng Talisay dahil nabawasan ang mga turistang dumarating at marami ang nagkansela ng kanilang reservations and bookings. Sinabi ni Talisay Municipal Administrator Alfredo Ansiado. Hindi ba kay Seni Mendoza to? Kay Mayor Seni Mendoza ang Talisay? Si Mayor. Oo, ang Municipal Administrator pala dyan ay si Alfredo. Si Alfredo. Alfredo Ansiado. Hindi pa sila nakakabangon simula nung pumutok ang bulkan at nagpandemya, at ngayon lang sana medyo nakaka-recover ang tourism industry. Bigla naman itong binulabog ng retrieval operations para sa missing sabongero. Isyu ng bayan. Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Magadamoni. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Kumusta mga kababayan natin dyan sa Batangas, sa Talisay, at syempre hindi na sa Talisay yan, pati sa ibang mga bayang Laurel, ayan. mga bayang nakasawsaw sa Taal Lake. Ayan, di ba? Talisay lang siguro nababanggit dahil doon yung tawag doon, staging point. Yun, saka doon nagsuswimming si Giselle Rigapon. Kaya daw marami ang nagpupunta ngayon dyan, kahit na sinasabing bumaba ang
ang tourism ay dahil sa pagsiswimming ni Giselle Recaport. Ang Golden Dove, ayan. awardee as Best Reporter of the Year. Ayan ha. Oo. Hindi lang Talisay ho yan dahil maraming bayan yan. At di ba tuwing puputok ang Bulkang Taal, nababanggit niya mga bayang na apektuhan, isa lagi din naman talaga ang Talisay. Di ba? Pero andyan po ang Taal mismo. Oo. Yung bayan ng Taal. Taal, oo. Talisay, Oo. San Nicolas, Agoncillo, Tinaw niyo, ang dami. Laurel, Oo. Tanawan City, Mataas na Kahoy, Cuenca, Balete, Malbar, Oo. Lipa, Santa Teresita, Alitagtag. Ayan, yung mga bayan na yan. Bagamat yung ibang lugar dyan, hindi na masyadong, kumbaga Nakasawsaw, parang overlooking na lang Parang sila ganun, sa Taal. Pero yung nakasawsaw talaga, yung parang ang paa ay nakalubog sa tubig. Yan yung mga nakapaligid talaga sa Taal. Kung naapektuhan ng turismo nila, ang Taal Lake ba napapaliguan na kumbachero? Oo naman. Ganun ba? May naliligo ba dyan? Oo, Si Giselle. Kasi yung ibang mga party dyan na napuntahan ko, parang sa itsura. Mas palaisdaan Sa itsura, hindi siya pang swimming eh. Hindi siya pang yung halimbawa sasalbabida ka o kaya meron kang anong tawag doon, may life jacket kang suot-suot. Para maglangoy-langoy dyan. Hindi eh. Iba-iba kulay kasi ng tubig eh. Hindi siya appealing sa mga magsiswimming. Kaya parang view lang ang karaniwan dyan. Makita lang yung view. Tapos yung vulkan mismo. Yung vulkan. Tapos yung resort, kung meron mang resort, may sarili siyang swimming pool. Yun, para paliguan. Pero yung ika mo ay parang yung Aseya. Yung Aseya na may swimming pool ka na, infinity pool ka na ganun. Tapos may dagat ka pa na may bakod yung dagat para siguradong hindi ka mapapalayo. Ayun iba naman yun. Iba naman yun. Iba yung Aseya. Iba yung Aseya. Nagluluto si Manang habang kayo'y naghihintay. Ayan, dito pala ang tawilis sa Taal. Mula sa 250 pala ay 100 na lang. Doon ba sa sa Katunying Tagaytay, magkano ang isang order ng tawilis? Mahal. Ganon. 100 na lang daw ang kilo eh. Sabi. Tanungin mo sa supplier. Ang supplier ang supplier kasi ganito yan, kumpachero Ang supplier kapag ka tumataas ang presyo, hindi rin sila nagtataas. Kasi hindi naman kapag ka naman bumababa, hindi naman sila nagbababa. Ibig sabihin sa restaurant may mga ganong arrangement, kumpachero. May arrangement ng ganon. Ganon ba ang patakaran ni Kuya Eric? Parang ganon. Sasabihin ko na sana. Kaya medyo kinakabakabahan si Kuya Eric. Kaya alam mo naman yung ang sarap ng tawilis diyan sa Katunyings Iba talaga. Napakasarap yung wala kang ititira. Wala kang ititira. Wala kang matitira. Kahit mugmug nung piniritong tawilis, ubos Lalo na kung ang kapartner munggo. Oo, talaga naman. Diyan pa naman sa Katunyings Tagaytay, kumbachero. Ewan ko ba, ba't ang naging magkapartner ngayon, tawilis sa bulalo? Ganon. Para pag nagpunta ka ng Tagaytay, kailangan kumain ka ng bulalo. At tsaka kumain ka ng tawilis. Kasi nga, yun ang kilala doon sa lugar na yun. Sa lugar na yun. Kaya ang tawag namin sa aming recipe ng tawilis ay Bruce Tawilis. Ano? Bruce Tawilis. Kaya alam mo na kami. Ayan, So kahit na bumaba pa lang presyo, same price. Same price. Luluto pa naman yun Saka yung ambience ang binabayaran dun Ambience, tsaka syempre yung service at yung luto. Yung luto. Yun naman ang importante sa mga restaurant Meron nga mga restaurant na walang ambience. Mainit. Naku. Pero dinadayo dahil sa luto. Pawis na pawis kang kumakain ka. Iba talaga yung masarap na pagkain. Ang chef
kahit na napulot mo lang sa kung saan, pero kung magluto kakaiba. Yung bang ginanong-ganon lang yung talaga, iba yun eh. Iba yun eh. Sa kawali, ginanong-ganon lang. Pagkatapos ang sarap. Talaga, may mga ganon eh. May kapanyarihan sa ganyan eh. Hindi nag-aral yun ng culinary. Di ba? Wido lang, ano? Kung sa experience. Hindi mo nga alam kung ano yung hindi nga nila tinitikman yung grammage eh. Hindi nga nila tinitikman eh. May mga naglulutong gano'n, hindi tinitikman. Pero ikaw kapag ikaw yung inhainan, sarap. Ang sarap. Lalo na kung bagong luto. Ayan, alam mo naman pagka lahat ng pagka ang pagkain mainit na inihain sa iyo. Talaga. Nakakalimutan mo ng napakaalat pala nung kinakain mo. Hindi Panginoon kong buhay. Iba talaga pag mainit. Mainit yung bagong hango. Ayan, kaya Mayor Nestor Natanawan. Ayan, yan pala ang bagong ang mayor ngayon ng Talisay. Hindi na si Mayor Zenny Mendoza. Hindi ba siya taga-Tanawan? Tanawan ba to, Mother, o Talisay? Natanawan. Mayor Nestor Natanawan. Dapat Natalisay siya. Ayan. Mamaya kukuha tayo ng update dyan. At kung ano pwedeng magawang paraan para hindi naman maapektuhan ang kabuhayan ng mga taga-Talisay at mga naninirahan sa paligid ng Taal Lake. Ang mga kumpasyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry Dos. Maganda yung paliwanag ni Kong Angel kanina. Alam mo naman si Kong Angel isang paham sa agham yan. Siyempre. Sinusubaybayan natin yan. ABS-CBN days pa lang, kumpasyero. Maliliit pa tayo. Nasusubaybayan na natin Pagka yan. meron kang gustong malamang bago sa teknolohiya, sasabihin, bago yan si Kong Angel yun. Yan sabi niya, yung paliwanag niya kanina, mukhang may nakausap siyang eksperto sa pangisdaan. Ang mga isda pala dyan sa Talisay, hindi nambuburak. Hindi nambuburak. Hindi umiilalim. Hindi ang kinakain. Hindi sila nabubuhay sa mga pagkain dun sa ilalim ng taal. Ng taal. So, ang kinakain nila yung mga floating, kung tawagin. Mga floating. Meron ganun. Kasi may feeds yan eh. Yung mga feeds naman talaga, ay pag isinabo yan, floating yun. Yun yung kinakain ng mga isda. Kaya lang, pag nasobrahan ka naman, at pag nagtagal sa tubig yun, kumbatsero, lumulubog din yun. Lumulubog din, hinahabol din. At kaya kaya nga ang nagiging dahilan ka kung minsan ng pagkakaroon ng problema sa tubig, ay yung overfeeding. Yung hindi nakakain ng mga isda. Totoo, lumulubog. Kumbaga tumitining sa ilalim. So ano? itong sinasabi ni Kong Angel ay ang mga isda raw sa Taal ay hindi mga diver. Hindi diver. Tama ka, hindi diver. Hindi sumisisid. Mga tamad. Gusto nila sinusubuan. Gusto mga senyorito eh. Totoo naman kaya yun? Siguro para wag bumaba ang presyo ng tilapia. Alam mo naman manood ka lang ng isda sa aquarium eh. Umiilalim. Talagang umiilalim ang isda. Hindi, kapag kasi wala nang masundot sa ibabaw. Yung ilalim na yun. Maghahanap maghahanap yan eh. Tsaka may mga paliwanag sila tungkol sa halimbawa ang tawilis. Ang tawilis ba kumakain ng kung ano-ano o may particular lang silang kinakain? Yung mga hindi lang tawilis, pati ang tilapia. Baka mga carnivorous ba yung mga yan? May mga favorite sila, no? May mga favorite. O baka naman vegetarian yung mga yan. Kinabahan ako doon sa tanong mo pagka ganun yung carnivorous. Ayun, kapag carnivorous, kapag may tendency na ang isang lahi ng isda o klase ng isda ay maging carnivorous. Yun, yung matatakot ka na talaga. Di ba nabalita dati yung hito? Kaya hito. yung hito ay medyo bumaba ang presyo dahil sa kahit pa sabihing African yung hito. Kahit na African yung hito. Laging ang sinasabi nung lalo na yung mga taga Visayas. Sa sementeryo namin yan nakukuha yung mga yan. Pasintabi po sa mga nag-aalmusal. Di ba? May mga kababayan tayo na laging kumbaga
depende kung saang region galing. Hindi sila kumakain ng ganyan. Ang halimbawa, yung mga taga Visayas at Mindanao, kumbachero, dahil dagat ang mas preferred nilang kainin isdang dagat. Isdang dagat. Pero pagka halimbawa talapia, hito, bulig, o kaya lalo na ang liwalo. Nasa putik daw nabubuhay. Dito naman yan, sa Nueva Ecija naman yan. Sa Luzon, ayaw nila, kumbachero. Ayaw nila at nadudumihan daw sila. Yun na nga, kaya nga. Pag tinanong mo naman, yun nga nagtanong ako dati dyan, bakit ba? Bakit ba ayaw ng mga taga Visayas at Mindanao ng hito? Binasahan pa ako nung isang ganun, pakinggan po ninyo. Sabi sa akin, itong pahayag ng isang Bisaya, Bisaya mula sa Leyte. Pag sa Leyte, ano yan? Waray-waray yan. Waray-waray sa Leyte. Maupay nga mga kasangkayan, mga kabuktuan. Matana ka mo. Binasa nga niya at sinabi na dahil ang paniwala nga daw ng mga, ang nakikita raw nila doon, sa sementeryo, kapag nagkakatubig, ando ng mga hito. May hito. Kaya hindi sila kumakain. Yung pala naman, kaya ngayon, ang mga kababayan natin, especially yung pong mga tumatangkilik ng talapyang taal. Sabi kasi, pag talapyang Batangas, ibig sabihin sa taal yan na inaalagaan. Ano yan? Anong kulay yan? Yan yung itim. Itim yan. Parang kakulay din ng talapyang dagat na parang ganon. Galing sa dagat. Di ba sa taal may mga karpa din yan. May karpa. Ayan, mga malalaki. Saka meron pa isa, yung mamahaling isda, maliputo. Yung maliputo, napakasarap yung maliputo. Diyan kaya apektado naapektuhan yung kanilang kabuhayan. Kaya dapat maipaliwanag ng husto yan at mismong mga taga dyan sa paligid ng Taal ang mag-explain, magpaliwanag sa ating mga kababayan. At syempre kung nakakaapekto nga sa tourism nila, dapat may gawing may counter din naman ang pamahalaan natin. Department of Tourism mismo. Ang national government yan, Department of Tourism, para hindi makasira sa kabuhayan ng mga kababayan natin. Jerry Anthony Taberna sa Dos sa DZRH. Oras po natin. Mr. Jelom Tang, Laktiam Diap Dihun, 6:22 ng umaga. ACS Balita, susunod na. At may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita, kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, July 14, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Rutang Calamba, Lucena ng PNR, balik biyahe simula ngayon. Pinoy kinilala bilang isa sa pinaka-mahusay na nurse sa Italia. Sokolate ng Pilipinas, bumida sa New York. PSP magpapatupad ng mas mahigpit na panuntunan sa pagbabayad sa online gambling. Mahigit pisong taas presyo sa diesel, kasado na bukas. Lalaking nakapila para sa ayuda, namatay sa Bulacan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, ACS Good News. abay good news nga ito.
Muling magbubukas simula ngayon ang biyahe ng Philippine National Railway sa rutang Calamba-Lucena at Lucena-Calamba. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos upang matiyak ang ligtas at maginhawang paglalakbay para sa mga PNR commuters. Aba, tingnan mo nga naman. Ito ba yung pwede ba dito yung nakasabit, yung ang paa nasa labas? Tulad nung nasakyan. Nakita mo yan, Yuel? Yung nasakyan kong tren? Nakalawit. May upuan naman sa loob, pero ang lahat ng pasahero, Nakalawit yung paa. nakalawit ang paa sa magkabilang gilid na gano'n. Subukan mo ilawit yung paa mo dito pag hindi wala ka na sapatos. Nadali ka ng mga tropa ko dyan. Agawan ka ng sapatos. Sa advisory po ng PNR, ang tren ay magsasakay at magbababa ng mga pasahero sa Lucena, San Pablo at Calamba stations. Gayun din sa mga flag stops sa Sariaya, Lukutan, Candelaria, Jaong, Erie College, Los Baños, Masili at Pansol. Maganda. Maganda to. Marami palang stops. Oo. Ang halaga ng pasahe ay magsisimula sa 15 pesos at posibleng umabot ng hanggang 105 pesos para sa regular na pasahero. Dulo-dulo yan. Habang may discount naman ang mga estudyante, PWD at senior citizens na may valid IDs. Naalala ko lang yung discount. Pati yung mga PNR kaya may 50% discount sa estudyante. Oo nga. MRT saka LRT. Dapat gano'n na rin. Kinukwento ni Sawi. Tuwan-tuwa si Sawi nung isang araw na umuwi. Dahil 50% daw yung discount niya. 20 pesos lang daw binayaran niya from TAF. To Muñoz, to FPJ. LRT. Oo nga. Sabi niya, ang laki daw ng mura. Pero yung, nga pala, total na banggit natin, pagka meron kang jeep card, kumbachero. Hindi, beep card yun. Beep. So yung jeep card, sa jeep yun. Pagka meron kang jeep card, hindi daw ma-apply yung 50%. Ayun na nga, binabanggit natin noon pa, di ba? Oo, pero kapag ka ikaw ay yung parang single ticket, yung bibili ka lang. Single journey ticket, ayun, sabihin mo, estudyante ka, merong lane talaga para doon. Ayun, so pipila ka pa. Kaya yung card mo, hindi mo magagamit kung meron pang load yung card mo. Kaya nga sinasabi natin, dapat meron ng jeep card na pang estudyante. Beep card. Yung jeep sa jeep yun. Meron lang silang gawing ganon para sa mga estudyante. Ang laking bagay. Secretary Vince Dizon, panalo yun. Panalo yun. Tuntua yung mga estudyante sa ginawa nyo na yan. At dito, total magbubukas na ngayon itong Calamba Lucena Tren, PNR. Ganon din sana, no? Di ba? 50% discount din sa mga estudyante. Para tangkilikin. Pag maraming tumatangkilik, may engganyo din yung iba eh. Aircon ba yan? Yung tren na yan? Malamang. Kasi pag inilawit mo yung paa mo. Katulad dun sa nasakyan kong tren. Kaya lang dun, malamig kasi talaga dun. Kaya lahat ng nakasakay, nakalawit ang aircon to, kumbachero. Ito, aircon. Aircon yan. Ayan. Magaganda na ang tren ng PNR. Lalo ngayon, wala namang gumagamit. Tagal walang gumagamit ng tren. Oo nga, sayang. Siguro minintay nilang mabuti ang tren. Nalinis ng gusto yung mga aircon yan. Ayos! Samantala, isa pang good news, kinilala bilang isa sa pinakamahusay na nurse sa Italia ang isang Pinoy. Sa ulat ng Philippine Consulate General sa Milan, nakatanggap si Eddie Cipres. Eddie. Si Eddie. Eddie, ang pogi. Si Eddie. Kano si Cipres natin? Cipres, si Fred. Si Fred Cipres. Baka mag-anak sila. Joel, kilala mo to, si Fred Cipres. Sila, kasi si Fred, Freddy yun eh. Tapos Eddie. Fred Eddie. Si Eddie Cipres, Eddie. Pogi ni Eddie, Eddie Cipres, 37 years old. Pero ang itsura niya, batang-bata eh. Parang bagong graduate pa lang si Kuya Eddie siya po ay nakatanggap ng prestigyosong Nursing Now Award mula sa National Confederation of Nursing Associations of Italy. Ito ay sa isinagawang seremonya sa Italian Senate. Matindi. Sa Italian Senate sa Rome noong July 11. Di ba yung Senate sa Rome noong araw, nababasa lang natin sa kasaysayan yan. Di ba? Si Cipres ay tubong Batangas. Nagtapos ng Bachelor of Science in Nursing sa bansa at nagtrabaho sa Italia mula pa noong 2011.
Nagsimula ang karera ni Cypress abroad sa pagiging caregiver, Zumba instructor, event organizer at singer. Lahat Tingnan mo pinasok na. Kumbatsero. Oo. Hanggang sa maging nurse. Tingnan mo na Siya ay yan, nakatalaga sa emergency room sa Ospedale de Saronno sa Milano, Italia. Ayan. Talagang ang mga kababayan natin sa abroad nag-excel. Yan. At bukod dyan, yung anak ni Alan David, dyan sa Milan, Italy. yung lawyer. Kauna-unahang Pinay bar passer. Bar top notcher. Bar top notcher. Bar top Dyan notcher. sa kauna-unahang Pinay Italian bar passer. Oo. Si anong alan nito? Si Jillian. Si Jillian. Si Jillian David. Yan beauty and brains yung bata na Kaya yan. nga, Magandang bata. Tapos matalino pa. Manang-mana sa nanay. Manang-mana sa nanay talaga. Kuyang Alan David, ikaw ba'y nakauwi? Nakauwi na ba dito sa Pilipinas? Naku, sayang. Hindi natin Na-interview. na-guest dito sa 2x2 itong kauna-unahang Pinay Yun. Italian bar passer si Jillian David. Yun. Yan, ayos. Samantala, patok naman sa New York ang tradisyonal na tsokolate ng Pilipinas. Kasabay ng selebrasyon ng World Chocolate Day. Yan ba yung tangerine? Ito ba yon? Ito ba yon? Tangerine chocolate. Kuya Angel, ito ba yon? Yan napakaganda naman kasi nung tangerine chocolate na yan. Talaga naman. Ay, isipin mo, kinuha nila ang kakao Ang mula ginawa sa dyan ni Dr. Helen Tan ay kumuha ng mga binhi ng kakao mula sa Davao, tapos at dinala sa Quezon at itinanim sa mga ilalim ng nyugan. ilalim na po. Ayan nga, pinakita nga yung tangerine chocolate. Ayan talaga, itsura pa lang. At ang dami na po variants ng tangerine chocolate. 20 na yan eh. Iba-ibang Ang klase dami, ng variants. At kapag ka po natikman ninyo ay masasabi nyong, Pinoy ka ba talaga? Ayan. Kaya tangkilikin po natin ang tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay hindi lang nagbibigay ng hanapbuhay sa ating mga magsasaka. Kundi ito rin po ay nagpapalaganap ng husay at galing ng mga Pilipino sa buong mundo. Ayan, tinan mo. Kinilala nga daw po sa New York ang tradisyonal na tsokolate ng Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng 2 araw na cultural event na pinangunahan ng Philippine Consulate General sa New York. Katuwang ang Cebu-based chocolatier na Chocolate Chamber. Sinimulan ang naturang event sa solo exhibition ni John Paul Toquero Choa, kung saan ay tampok ang artworks na gawa sa sikwate, isang tradisyonal na tsokolating inumin mula sa cacao beans. Bukod sa nakasetup na cacao beverage station, mayroon ding live demonstration ng tradisyonal na paghahanda ng sikwate. Ito ay dinaluhan ng Filipino-American Community, Business Owners, Consulate Personnel, Philippine Trade and Investment Center at Philippine Center Management Board. Alas 6:35 na ng umaga na imbagabigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Magpapatupad daw po ng mas maigpit na patakaran ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga transaksyon na may kinalaman sa online gambling. Layo nito na protektahan ang mga user mula sa mga panganib gaya ng fraud at addiction. Ayon sa BSP, nire-review na nila ang draft circular na naglalatag ng mga panukala matapos makakuha ng feedback ang BSP mula sa mga financial institutions. Kung maipapatupad, ipag-uutos nito sa mga bangko at e-money issuers na maglagay ng safeguards gaya ng transaction limits o total block sa mga gambling platform. Importante ito kung batsero lalo na yung binabanggit sa atin ni PAGCOR Chairman Altenco na ilan lang pala illegal, ang illegal ay napakarami. Kutakot, ano? Kung yung illegal ay napakarami pero nagagamit pa rin pambayad sa daan sa yung mga pambabayad. e-wallet na yan. Yung mga e-wallet, may problema talaga tayong malaki. Talaga. Parang sinusuportahan ng mga e-wallets ang illegal. Kaya nga, yan. Tama yan. Tama yung action na yan ng Bangko Sentral. ACS Balik. Alas 6:36 ang ating oras. Maya pa ba kay Kongan mga kabalen? Gising na ba kayo? At sa atin naman, bad news.
Talaga, bad news ito. Kasado na bukas ang panibagong oil price hike. Sa pagtaya ng Department of Energy, aabot sa 1.20 hanggang 1.40 ang posibleng itaas ng presyo ng diesel, habang halos piso naman sa gasolina at gaas. Kabilang sa nakaapekto raw po sa presyo ng crudo sa world market ay ang pagbaba ng oil production ng Amerika at mga pag-atake ng Houthi rebels sa mga dumaraang barko sa Red Sea. Takot-takot na mga nagmo-monitor lang siguro ng balita itong mga nagdadahilan na ito eh. Siguro namimili lang eh. Ito naman, hindi natin nagagamit itong dahilan na ito eh. Ayan, yung Amerika nagbaba ng production. Balik natin doon sa Israel, sa Gaza. Ayan. Sa susunod. Yung Ukraine. Sa susunod na yan. Sa susunod na yung Ukraine, masyado ng gamit yan eh. Di ba, mga ganon? Paulit-ulit lang ah. Dadali na lang tayo doon ah. Lahat na lang ng dahilan. Talaga naman. Nagagamit. May hinahanap sa taal mga sabungero. Ayan. Baka pati yung gamitin nyo ha. Hindi na kami papayag doon. Ay, nako. Patay ang isang lalaki matapos na atakihin sa puso habang nakapila para sa kanyang ayuda sa Capitol Gymnasium, Malolos, Bulacan. Ayon sa report, nakapila ang biktimang si Walfredo Katahan Jr. bago magtanghali noong Sabado nang biglang makaranas ng paninikip ng dibdib, pagkabalisa at iba pang sintomas ng atake sa puso. Pero hindi niya to pinansin at tiniis ang nararamdaman sa gitna ng mahabang pila dahil may makukuhang ayuda na 5,625 pesos. Makalipas ang ilang minuto, sinugod po sa ospital ang biktima, ngunit binawian na rin ito ng buhay. Hindi Susunod! Tito Boom! May update tayo sa isang traffic enforcer na ano ba ito? Binaril patay. Nako, yung taga-Saik sa Cavite. Galit daw si Secretary Vince Dizon dyan eh. Miyembro pala ito ng SAIC. Yes. Yung naka-assign dyan sa busway. Sa busway. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:39. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Bumubuhos na naman pala ang ulan. Aba, ingat dahil tayo panahon talaga ng tagulan. May ano ba na Yuel? May thunderstorm advisory ba? Mamaya nga kuha tayo ng update mula sa Pag-asa. Kumusta ba yan sa Pasig, Kuyang Aris Ramos? Ayos ba kayo dyan? Aba, sana ayos na ayos lang kayo. Sa Eastern Metro Manila, yung Marikina, Mandaluyong, di ba yan? San Juan. Ayos na ayos sana kayo dyan. Sa ating pangbalita, kinundina ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pamamaslang sa isang traffic enforcer ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC sa Cavite. Tiniyak ni Secretary Vince na bibigyan ng hustisya ang pagpatay kay Hervin Cabanban na binaril sa loob ng kanyang bahay sa General Trias, Cavite noong Sabado. Ang SAIC ay nasa ilalim ng DOTR at ito nagpapatupad ng batas trapiko at tuntunin sa road safety partikular sa EDSA Busway. Ayon sa kalihim, iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilisang pagresolba sa krimen at bigyan ng hustisya ang mga naulila nito. Tiniyak din ng opisyal na tutulungan ang pamilyang naiwan ni Cabanban at nakikipag-ugnayan na sila sa PNP at NBI para sa mabilis na pagkakamit ng hustisya.
Na-recover ng Philippine Coast Guard ang sako-sakong buto at bato sa ilalim ng Taal Lake sa bayan ng Laurel, Batangas. Ayon kay Commodore Jeronimo Tovilla, Commander ng Coast Guard Southern Tagalog District, nakita ng technical divers ng PCG ang mga sako noong Sabado na may ilang mga buto at malalaking bato. Ang mga bato ay ginamit na pabigat para hindi lumutang sa tubig ang sako. Nagpapatibay daw po ito sa naunang pahayag ng testigo na si Julie Dondon o Dondon Patidongan alias Totoy na isinilid sa mga sako ang bangkay ng nawawalang mga sabungero, nilagyan ng bato at itinapon sa lawa. ACS Balita. Ang gobyerno daw po ay maglalabas na ng babala sa mga gumagamit ng social media, sa mga influencers at mga vloggers na nagtataguyod ng online gambling o ng e-gambling. Yo! Itong illegal na sugal sa online ay dapat talaga magdeklara din ng all-out war dito ang pamahalaan, kumbachero. Sa laki ng pinsala nito, lalo na sa kabataan. Parang yung ginawa ni Carmel de la Cruz. Meron silang war on warts eh. Yeah, total war daw laban sa Kulugo. War on warts. Oya Romel. Alaan nyo. Akala nyo. Kailan ba aabot dito yung war on warts? Bukas daw. Bukas. Kasama sila sa anniversary ng DCRH. Ayan, ayos yan ha. Uy, nga pala, anniversary po ng DZRH. Ito bang pinababasa mo sa akin na tuloy ito? Ayan, dahil 86 years na ang DZRH, ay invited kayo sa Grand Stickering Campaign. Dahil dalhin lamang daw po ang inyong mga sasakyan dito sa DZRH parking lot dito sa CCP Complex. Sa tapat. Alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi at magdidikit para madikitan ng sticker ang inyong sasakyan. Baka sabihin niyo, bakit naman? Sticker lang ba? Sticker lang? Pupunta pa kami dyan? Hindi yun. Pagka na-stickeran ka, meron ka may chance kang manalo. May chance kang manalo ng cash. Grabe. At groceries. Ayan, magkanong amount? Ayan, meron daw 200, meron kayong chance manalo ng 1,000 pesos. Kasi 200 winners ang pipiliin dyan eh. Tingnan nyo na yan. Tapos binibilang na nga ni Sherwin Alfaro yung pera niya na inabot sa kanya ni boss eh. Kaya pala hindi na lumabas. At 100 bags of groceries. Yan. Ayan, at syempre, yung pinakamasarap na lugaw sa balat ng lupa. Yun. Matitikman ninyo. Yung pinagmamalaki naming lugaw dito, matitikman ninyo kaya kapag kayo'y pumunta dito sa DZRH. Bukas yan. Bukas. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Puntahan na natin itong online gambling na ipinopromote pa ng yung mga illegal online gambling na ipinopromote pa ng mga vloggers and influencers sa social media. Makakausap natin, may action ba dito ang DICT sa pamamagitan ng CICC? Bago na pala ang executive director ng CICC. Di ba USEC level ito? USEC level yan. USEC level ito. Si USEC Renato Aboy Paraiso. USEC Aboy, magandang morning! Si Ka Jerry at si Ka Tunying po ito. Magandang umaga, Ka Jerry, Ka Tunying. ASEC pa lang po, Deputy Executive Director po. Ganun. Sino yung Executive Director? Ba't kayo Deputy pa lang pala? Wala pa ho eh. Wala pang na-appoint po. In the meantime po, ako po ang officer, parang head na po ng CICC ngayon. Ayun, kayo ang head ng CICC. Okay, siguro isang unang tanong, meron bang mga influencers, mga celebrities na kilala tayo na nag-i-endorso ng online gambling na illegal? Naku, marami ho. Marami kaming na-monitor. Since 2 weeks ago ho, sinimula na natin itong kampanya na to. Simula 2 weeks ago, nakiusap pa ho ko na kung pwede, magkusa na ho silang itigil to. At saka magkusa na rin silang mag-delete ng mga contents nila. Baka naman hindi nila alam na illegal yun.
Yun na, sinimulan din natin yung kasama ng pakiusap kasi madali naman nung matuntun kung or malaman kung illegal or legal yung pinopromote nila kasi may whitelist naman ho. So kasama rin dyan yung educational campaign. Pero hindi tayo titigil dyan. Kasi simula ako nung Friday, nagbigay tayo ng ultimatum. Natutuwa naman ho kami, Jerry, Katunying, maraming tumalima, marami namang nag-respond positively. Yung iba nga, nag-reach out personally. At karamihan sa top 20 na minonitor namin, na malalaki talaga yung reach, nagkusa na tumigil mag-stream, ako na magde-delete na. Sino po ba yung mga yan? Hindi, because of due process, hindi mo natin sasabihin. Pero, isa sa mga programa na nais natin itaguyod, kasama yung kausapin sila at saka yung educational campaign ba para masabi nila sa mga kasamahan nila at saka yun sa mga ibang maliliit na influencers din kasi meron naman dyan less than 1 million pero malaki pa rin yung reach totoo yun. Consider mga 100,000 pataas. May mga na-apekta nun, may influensya na yung mga yun. So, we intend to promote tsaka educate yung mga influencers natin on how to spot ano ba yung pinopromote nila and the ills, yung mga social ills na nagdudulot ng mga pagpopromote ng illegal gambling. Asek, anong sinabi sa inyo ng mga influencers na yan? Sinabi ba nila na hindi nila alam na illegal yung pinopromote nila? Jerry, yung iba sabi nila hindi nila alam, yung iba alam naman nila pero hindi daw nila alam na bawal pala. Alam nilang illegal yung platform pero hindi nila alam na bawal mag-promote. So we told them yung mga consequences. Pero ang parang nakapuko talaga sa kanila or talagang nag-alala sila yung pagpapadelete tsaka pagpapatake down ng content at tsaka ng mga channels nila which we really intend to do kasi kausap naman natin yung social media platforms, sila rin nagli-links ng mga platforms nila ganun pala sinabi nyo. Pagka hindi kayo kumalas dito, yung buong content nila, yung buong account nila, pwedeng i-delete. Hindi lang basta pwede, Katunying, talagang gagawin natin talaga yan. Kasi, diba, these are yung mga devices na to, yung mga platforms na to ang nangyayari, na ito yung nagiging tool para makapag-promote sila Hanggang doon lang ba, papadelete ng kanilang account, ang parusa sa ganyan, Asek? Hindi naman, Jerry, ang parang yun yung pinaka natakot sila. Mas natakot nga sila sa ganun kasi yung kaysa sa kaso. Kaysa sa kulong. Oo po. Parang mas nag-alala sila doon sa madidelete yung mga content sila. Yun yung mga common sentiments sa mga na mga kumausap sa atin. So nasa top 20 ka ninyo, Asek, yung napasabihan nyo na yan. Oo, top 20. Pero again, hindi naman tayo titigil dyan. In fact, yung threat monitoring center natin na ginamit natin nung eleksyon sa CICC, tinuon na rin natin para dito sa paghahanap ng mga not only the illegal online gambling websites para ipablock natin, but also the influencers who are actively promoting. Nag-screen pa nga minsan ng mga online gaming nila. Ilan ang na-pinpoint ninyong illegal online gambling sites? Ako marami on a daily basis. I think the CICC detects about around 20, around that 15 to 20 sites. So, in fact, parang this week I'll be blocking 150 sites in coordination with PAGCOR po. Pero kaya po tinatanong namin kung sino pero sabi niyo merong due process. Maraming mga kababayan tayo na ina-idolize po yung mga influencers po na to, yung ibang mga celebrities para na rin matigil ang pagsuporte nila dito. I'm sure hindi lang isang endorser, isang gaming site, hindi po ganoon Malamang multiple endorsers, isang illegal gambling platform. Tama, Katunying. Isang, lalo na yung mga malalaking mga namomonitor natin ng mga illegal online gambling sites. Lalo na yung mga foreign operated. Yung mga back-end lang yun nandito. Marami silang mga influencers na kinukuha. Hindi lang isa, tsaka yung mga malalaki pa. So, para naman sagutin Katunying, sasabi nyo na dapat siguro masabi rin natin sa publiko. Iimbitahan natin itong mga influencers na to na part of siguro yung mga social responsibility nila. Kasama na rin magiging kasama siguro natin sa kanila, hingin natin sa kanila na maging yung maging active endorsers naman sila nung
tamang paglilibang online sa mga legal na website. So makikilala din natin sila. Kung meron pong foreign operated, meron po bang mga local illegal gambling sites at na pinpoint nyo na ba kung sino tong mga tao na to? So yung mga local na pipinpoint natin, Katunying, yung mga back-end lang. Pero pag tinitrace mo, kasi may mapping abilities tayo nakikita natin yung funding from outside the country. Ganun. Foreign pa rin, ano? Pero alam nyo, medyo komplikado to. Okay, nandun yung illegal gambling site, nandun yung endorser, nandun yung mananayan na naloloko at yung iba nalulung na, na-addict na. Pero yung pong mga social media platforms mismo, halimbawa ay Facebook, YouTube, TikTok at iba pa, ano naman ang gagawin doon ng CICC? Tama naman, to be fair naman, Katunying, alam ko yung pinaghuhugutan natin, pero to be fair sa kanila, sila rin nagkukusa, nakikipagtulungan sa atin. Pagdating sa usapin ng illegal gambling, illegal online gambling, ito yung mangilang-ilang issue na kakasundo kami na wala kaming pinagtatalunan tsaka pinagdidebatihan pagdating dito. In fact, proactively, I can say na for example, si Meta po, hinilistahan ng whitelist ng PAGCOR para sila mismo maglinis doon sa mga platforms nila. Especially, pinpoint natin yung mga ang nag-a-advertise sa kanila, lalo yung mga sa sponsored sites nila, iba doon, mga illegal online gambling sites. So, nagkusa naman sila. So, we have to monitor their compliance sa pangako nilang yan. So, ang pinag-uusapan lang natin dito, ASEC, ay yung mga pag-endorse ng mga illegal online games. Pero kapag legal naman, pwede? Pwede ba yun? Okay ba yun? Oo, ito yung mga bagay na pinapaubayan natin sa wisdom ng ating mga mambabatas kung magiging total ban kasi tayo patupad lang. Jerry, no? So kung hindi naman pinagbabawal, wala tayong power to regulate or to ban them. Kasi may nakikita ako, may napapanood akong nag-endorse ng isang online games. Bagamat hindi ko nilalaro yung ini-endorse niya. Pinapanood ko lang. Pinapanood mo lang. Sino ba yan? Si Ivana. Di ba meron siyang Legal ba yan? Legal ba yan, Asek? Nako. Mamaya malalaman na natin dahil wala siya doon sa top 2 at saka hindi ko alam. So, mamaya ibabalita ko agad sa inyo. Kung yung ini-endorse niya ay kung actively nag-endorse pa siya or tumalima siya doon sa pakiusap po natin. And kung yung ini-endorse ba niya dati illegal or illegal. Opo. Okay. Yan sa online gambling. Yung ito matagal na ito maski si Kumbachero na biktima nitong mga gumagamit ng deepfake, yung deepfake, magpo-promote ng product, magbebenta ng kung anong produkto, ng mga investment gamit ay mga celebrities. Ito may pinakahuli, may bago na naman si Doc Tony. Si Doc Tony sa Shopee pa yata nilagay yung ginamit daw, nagbebenta raw si Doc Tony sa Shopee ng kung ano-anong mga produkto, mga unregistered products, mga fake products, fake ads na lumalabas sa social media. Tama, isa rin yan sa mga tinututukan natin. Kasi isa sa mga focus crimes natin yan na tinututukan sa CICC na pinapasok natin sa threat monitoring center natin. Marami na tayo na detect yung mga deepfakes. And again, to be fair do sa mga social media platforms, mabilis naman yung pag-detect doon pag deepfake. Ibig sabihin, pag manipulated yung video, kasi technical yan. So they rely on our expertise at saka yung tools natin para pag sabi natin na deepfake, tinitake down namin nila kagad. Hindi katulad ng context-based yung pinapatake down natin. Medyo matagal yun. Meron po bang Facebook Philippines na nakakausap tayo? Kasi nagreklamo kami dyan halimbawa po yung deepfake. Nag-advise kami sa mga followers namin na ito hindi totoo. Kami pinarusahan Kami ni-restrict ng Meta. Yung baligtad. Kami nga ang biktima, kami pa ang na-restrict.
Ganito na lang ho, Katunying, Jerry, pag may ganyan ho, bigay alam nyo kagad sa akin personal. ICC. Kung tututukan yan, para naman na ma-take down kagad yung mga sites na yan. Tsaka doon sa mga followers nyo, kung may mga nakapansin ng mga deepfakes na ginagamit ho, yung imahe nyo, at saka yung mga videos nyo na minamanipulate para mag-endorse ho, ng kung ano-ano, sabihin, pagbigay nyo niya agad, pagbigay alam nyo ho kaagad sa amin. Sa inyo. May paraan ba para matuntun yon mismo, Asek, kung sino yung, yun, paulit-ulit na gumagawa yun lumalabas dahil nagbabayad din, halimbawa sila sa Facebook, nagbabayad, sponsored. Pero ang pwedeng ma-take down yun pag nagreklamo, after a few days o few weeks, babalik na naman yun. May paraan ba para matuntun yan at ma-identify kung sinong mga gumagawa? Natutunto naman natin. Again, ang problema, ito yung tinitake advantage yung mga scammers, no? Yung jurisdictional nightmare na kung tawagin namin, na yung mga nambibiktima sa atin, nanggagaling sa ibang bansa. And vice versa, kung napansin nyo, yung mga nahuling scam hub, kamakailan lang sa Cebu, yung mga kababayan natin, hindi nang bibiktima ng Pilipino. Ang binibiktima, mga South Africans, doon tumatawag. So, ito mga mechanisms nila para mapahirapan siguro yung mga law enforcement natin, tsaka yung mga pamahalaan natin, paano sila habulin. Pero, again, if we detect one of the components nandito sa Pilipinas, balikan ko yung illegal gambling site, nadidetect natin yung ibang mga backends nila nandito sa Pilipinas. So, pinapasa na natin sa law enforcement agencies natin yan. Kasi ang CICC naman, hindi law enforcement agency. So, yun. Pinapasa natin sa kanila. Tapos, hopefully, one of these days na magkaroon ng positive action. Kasi hindi kami naniniwala na dapat disruption lang, yung block lang ng sites kasi paulit-ulit lang. Lalo na dito sa illegal online gambling sites. Nakapila yung mga pampalit nila nung website nila. So, i-take down mo man yan, i-block mo man yan. Nakapila na yung mga susunod nilang gagamitin. Although nadi-disrupt natin dahil magmamigrate pa sila, pero hindi talaga totally matitigil yan hanggat hindi natin nahuhuli ang mga yan. Okay. Maraming salamat, Asek. Meron lang nangungumusta sa iyo at sana daw ayos na ayos ka. Taga Pilinvest 2. Hindi po girl to. Boy din. Boy. A girl. Thank you, Asek. Maraming salamat, Jerry Katunying. Maraming salamat po. Si Asek Renato Aboy Paraiso ng CICC. Ang 2x2, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Paulan-ulan, it's a rainy Monday. Nakakapaligo pa ba kayo sa ulan? Meron palang thunderstorm advisory, kaya ubod ng lakas ng ulan sa ilang mga lugar kasama dito sa Metro Manila. Sa mga lugar yon, Yuel, pakitaas mo nga yung mga meron daw thunderstorm advisory. Kaya bigla tayo na namang inulan ngayon. Sabi naman ni Annabel Tapalya, malakas daw ang ulan dyan sa lugar nila, sa Makati. Ayan. Sa Quezon, meron din sa Zambales, ayan. Bataan, Cavite, ayan, at Batangas. Ayan. Paano yun? Metro Manila at mga nearby provinces pala. Paano yun sa Batangas? Yung sisid operation ng mga taga Coast Guard yan mamaya kuha tayo ng update. Sabi naman ni Jerry Labasan sa Banyadera Baywalk, sakop ng Tanawan, maraming naliligo sa Taal Lake. Ganun ba? O nga, napagmotoran ko na nga palang minsan itong Banyadera Baywalk. Si Kuyang Ray Baha ay nagbe-birthday ngayon. Uy, happy birthday Ray, Kuyang Ray. At si Jerix, si Nestor Jerico, Nesty Jerix Jerico ng Philippine Marines, si General, retired General.
ay nagbe-birthday din ngayon. Bok Nesty Jerix Jerico. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. Si Ate Michelle Amandi Brillantes, binabati ka ng ex-boyfriend mo, si Gerald James Brillantes, Uy, oo ng nga pala. happy birthday, Ate Michelle. Ate Michelle, happy birthday. Laban tayo dyan. Yan. meron daw sa kanilang hotel Ayan, dyan sa Bicol. sa Bicol. Ating si Ma'am Ermeline Guan, aba, si Mami Linda, tsaka si Carl Emmanuel ay lagi nang daw silang nakatutok. Ganon din si Mike Santa Maria, kasama si Ate Sel. Ayan, kumusta ka na, Mike Kulot? Ayan. Hindi mo nagpapaunat. Antabayanan po ang mga report ng ating mga RH reporters. Sandali po lamang. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, Oras. Kapopoy, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, July 14. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Underwater video ng diving operation sa Taal inilabas ng Philippine Coast Guard. Iginiit na hindi planted ang mga nakuhang sako sa lawa. Presyo ng Tao Willis, bagsak na dahil sa missing sabongeros. Defense team kinwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagpupuslit ng produktong agrikultural, itinuturing ni Pangulong Marcos na isang national security threat. 15 opisyal apektado ng panibagong balasahan sa PNP. 5 pulis sa Jensan na nangutong ng 50 pesos. Naku po, ano? Pang merienda. Ay, sus, Mario Josep. Bira. Nasa restrictive custody, happy ng pulisya, siniba. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Sa detalye ng ating mga balita, kuha muna tayo ng update mula sa Pag-asa. Si Veronica Torres ng Pag-asa nasa linya natin. Veronica, magandang morning! Magandang morning din po sa inyo, pati na rin nga po sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga ay meron tayong nilabas na thunderstorm advisory. Ito ay kaninang 6:25 ng umaga, kung saan katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan na may mga kidlat at malalakas na hangin. Ang inasahan ngayon ay nararamdaman na sa Metro Manila, Quezon, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at sa kasalukuyan ay nga po yung sa ating thunderstorm advisory. Although ngayon nararanasan na natin siya sa ilang parts ng Metro Manila. And also, sa kasalukuyan rin naman ang weather system na inaasahan nating makakaapekto sa ating bansa ay ang southwest monsoon o habagat. Kaya asahan nga natin na maulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Samar or Northern Mindanao, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan. Itong mga pag-ulan ngayon na sa inilabas yung thunderstorm advisory, mga gaano katagal ito, Veronica? Opo, itong mga biglaang pag-ulan na ito ay pwedeng magtagal in the next 2 hours. 2 hours. Opo, if ever naman na makikita na may mga thunderstorm pa rin makakaapekto, maglalabas muli tayo ng update. Meron ba tayong bagyo?
Sa ngayon, wala pa naman tayong namomonitor na low pressure area man or bagyo sa loob or malapit sa PAR. Pero yung may cloud clusters east of Mindanao na ating patuloy na minomonitor. Kaya antabay lang tayo sa update. Pati sa paligid, wala? Opo, sa paligid, wala naman na po tayong minomonitor na nasa loob or malapit po sa atin. Okay. Veronica, thank you. Maganda morning. Thank you din po. Good morning. Si Veronica Torres ng Pag-asa. 7:16 ng ating oras. Pumalag ang Philippine Coast Guard sa aligasyon na planted ang mga nakuhang sako ng diver mula sa Taal Lake, bahagi ng paghahanap sa mga tinaguriang missing sabungeros. Ayon kay PCG spokesperson Captain Noemi Kayabyab, bawat pagsisid ng kanilang mga diver ay nakataya ang kanilang buhay. Nilinaw din ito na ang isinasagawang diving operation sa isang lehitimong operasyon at bahagi ng isang formal na investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kahapon ay naglabas ang Coast Guard ng ebidensya hinggil sa isinasagawa nilang operasyon sa Taal Lake sa pamamagitan ng isang underwater video footage kung saan makikita ang pagsisid ng mga diver at ang sakong nakita sa ilalim ng lawa na bahagyang natabunan na ng burak. Ayun. Umabot na ngayon sa 5 sako ang nakuha ng mga diver sa ilang araw na pagsisid sa Taal Lake. Ang diving operation ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake ay bahagi po ng lehitimong investigasyon. So tayo po ay sumusunod sa tamang proseso po at transparency po natin na ibinibigay po ng ating lead agency. At itong mga ganitong speculations po na mga, narinig yun naman po yung tanim buto. Isa pa yan. Itong tinatanggi ng Philippine Coast Guard. So ang ating pong layunin, sa direktiba rin po ng ating komandante na si Admiral Gavan na ang bawat diving operation po ng Philippine Coast Guard ay makatulong at makapagbigay linaw at hustisya, lalo na po sa mga pamilya. Ganda ng boses ni Captain. Si Captain Noemi Kayabyab ng Philippine Coast Guard. Umina ang demand ng mga isda mula sa lawa ng Taal sa Batangas kasunod ng revelasyon na dito itinapon ang mga labi ng missing sabungeros. Ayon kay Mayor Lyndon Bruce ng Laurel, Batangas, mula sa dating 10, 2 na lang ang bangka na naglalayag araw-araw para manghuli ng tilapia at bangus. Bakit? May tilapyaan doon. Bakit may naglalayag bang? Tsaka dilayag ba ang mga bangka doon? Nangangahulugan. Ba't ba napaka-kontrabida natin? Nangangahulugan na mula sa average daily harvest na 40 tonelada ng isda ay bumaba na lang daw po ito sa 8 tonelada dahil sa hina ng demand. Git ni Mayor Bruce, ito dahil walang masyadong order ng isda na dinadala sa mga merkado sa Maynila. Kaugnay nito, nagrereklamo na anya ang nasa 1,700 fish pen operator sa Laurel hinggil sa epekto ng nagpapatuloy na retrieval operations para sa mga nawawalang sabungero. So mababa ang demand. Kaya walang bumibili. Dahil siguro nga sa takot do sa kung ano ang nakakain ng mga isda na yon. So kung mababa ang demand, bababa talaga ang presyo. Teka muna, ang tanong, mababa ba presyo niyan sa palengke? Dito, sa Metro Manila. Ito, puntahan natin ang palengke kaagad. Ang mga isdaan dyan sa Mandaluyong, ando ng ating RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel! Jerry at Anthony, kung may dapat ipag-alala ay ating mga nanay, mga tatay, mga taga-budget ng tahanan, pagdating sa ibinibentang isda dito sa Metro Manila, yun ay ang epekto dapat ng sama ng panahon. Gaya ngayong malakas na buhos ng ulan dito sa Mandaluyong ay Lunes ng umaga. Dito kasi sa may Kalentong Public Market, may nagtitinda rin ng tawilis at tilapia mula sa Batangas. Pero kahit matumal daw yung benta doon sa may Cavite at Batangas area dahil nga doon sa takot sa issue ng missing sabungeros na itinapon daw sa lawa, naratiling stable naman ang presyo ng napakasarap na tawilis dito. Mura-mura, 120 pesos per kilo, habang 150 pesos per kilo yung tilapia. Hindi naman daw umaaray itong mga tindera dito sapagkat maliban sa ilan lamang din silang may pinagkukunan ng tawilis dito sa Kalentong, may mga suki na rin umano sila, mga manufacturer ng crispy tawilis na sa kanilang kumukuha ng very rare na isda. Pero gaya ng una ko nabanggit, mas problema dito yung laki naman ng itinaas ng presyo ng mga isdang alap
dahil sa epekto ng nagdaang bagyo at mga pag-ulan dala ng habagat hanggang sa mga oras na ito. Kung noong nakaraang buwan, 160 to 180 pesos ang per kilo ng galunggong, 240 na hanggang 260 pesos ang tinda ngayong kalagitnaan ng Hulyo. Ang tulingan na dati naman ay 160 pesos, ano na ngayon, 200 pesos na. Ano na umagang ito, patay dito sa kanilang mga presyuhan. Kaiba sa tawilis at tilapia na hinahango sa tabang, galing sa bagsakan pa sa nabotos. Itong mga nagmahal na isda. Yung mga galing dagat. Oo. Magkano yung tawilis ulit, Eniel? Magkano yung tawilis? 120. 120 dito sa may Kalentong. Mura pa rin. Mura pa rin. Mura pa rin. Hindi katulad doon sa binabanggit na 250 kanina, binabanggit eh. Kung nagkakamali ay doon sa Cavite area, parang tumumal ang benta. Kaya pag dito, kaya kinukuha ni Kuya Eric yung tawilis niya. Padala ka mo dito sa Metro Manila at maraming kakain yan. Lalo pat, di ba, ang binabanggit, nakasako naman yung mga itinatapon doon. Nakasako naman eh. Saka 4 na taon na yata yun eh. Hindi naman nasira yung sako. Matibay yung sako. Ang tanong, anong brand ng sako na yan? Ayan, pakinggan natin itong tinig na nag-iisa sa mga nakausap dito ay gumamit camera. Sa panahon na rin po, sir. Kasi ngayon nag-uulan na naman. Tapos bilog po ang buwan sa Kaya yung isda po natin umiilalim na naman. Pag maliwanag? Opo, pag maliwanag ang buwan. Ayun, ganun pala yun. Tsaka pag umuulan, umiilalim yung mga isda. Edniel. Umilalim din yata si Edniel. Umilalim na rin si Edniel. Umibabaw ka, Edniel. Thank you, Edniel. Si Edniel Parosa. Mula ho dyan sa Mandaluyong. Edniel. Wala na. Puntahan natin sa Taal. Yung mismong, totoo bang nakakapag-swimming sa Taal? Si Giselle? Alamin natin. RH15, Giselle Regaport. Coming, Giselle! Jerry, dating yung nilinaw ng Philippine Coast Guard na hindi nila ipinagbabawal ang pangingisda dito sa Lawa ng Taal sa gitna yan na nagpapatuloy na search at retrieval operation sa mga labi na missing sa bungero na sinasabing dito sa Lawa itinapon. Pero batay nga sa pahayag ng lokal na pamahalaan, sinabi ni PCC spokesperson Noemi Coyadiab na napawasan talaga yung mga mangingisda dito sa Taal Lake. May mga nakausap tayong mangingisda na ayaw nang umarap muna sa kamera. Bumaba daw sa 100 banyera ng tilapia ang order sa kanila kada araw mula sa 200 banyera. Gayunpaman, hindi naman daw gumagalaw sa 4,000 o yung 4,200 piso na kada banyerang presyuhan. Anumang minuto mula ngayon, i-deploy na ng PCG ang kanilang remotely operated vehicle sa ilalim ng Lawa ng Taal. Kumusta ba panahon dyan ngayon, Giselle? Pwede ba kahit umuulan? Maganda yung lagay ng panahon ngayon. Ganun ba? Kaya sinasamantala yan ng Coast Guard. Kaya ang sinasabi nila, umaga talaga yung kanilang diving operation. Dahil nga kapag pumapatak na yung hapon, medyo umuulan-ulan Kasi sumusungit na yung panahon. Yung sinasabi nila na ngayong araw na i-deploy na ROC Catherine Gazeri ay may kakayahan daw yan na sumisid ng hanggang 1,000 feet at bukod sa capability, kaya daw ng ROV na yan na mag-angat o kumarga ng hanggang 10 kilo ng anumang kainalang bagay sa ilalim ng lawan ng Taal. Patong ROV na yan mula sa PSPG, doon naman sa kanilang hinihiling na sonar ROV sa gobyerno ng Japan na wala pang kumpirmasyon kung nandito na yan sa Pilipinas o kung kailan gagamitin. Naghahanda na ngayon yung PCG para sa ika-4 na araw na diving operation dito sa Lawa na Sabayan. Magkakaroon ng deployment ng kanilang mahigit 30 technical diver at ng ROV mula nga sa Coast Guard. Pang-4 na araw na yan, Giselle. So yung mga nakuhang sako, nasaan na yun? At ano ba talaga mga laman ng sako? Nasa Soko na yon, over agad sa Jerry sa Soko, nakasama doon sa pag-aangat ng mga technical diver. Yung isang sako doon, yung na-recover noong technical site assessment, iyon yung sinasabi ng mga authorities na merong sunog na mga buto na hindi pa nga malaan doon sa tao sa hayop. Yung 4 na iba pa, hindi pa kinukumpirma din ng
kung ano laman. Kung ano yung mga laman yan. Dahil hindi na rin daw nila pinulat-lat. Pagkaangat na pagkaangat, ay nilagay na sa cadaver box ng mga soko. Ba't di binilatlat? Nakuha na nila eh. Dapat tiningnan man lang. Dapat tiningnan na. Malay kung gamit lang yun eh. Di ba? At nagtatagal patuloy yung suspense patuloy. Di ba? Para natapos sa kagad. Uy, buto! Mga buto ito. Yan, ebidensya yan. Para, hindi, kahoy lang. Kung ano-anong kahoy lang pala ito. Mga basura lang pala ito. Dapat na ayos na yan. Di ba? Ano sa mo, Giselle? Ang sabi ni Commander Tobilla ng Coast Guard Southern Tagalog, layon daw niyan na hindi makompromiso yung posibleng ebidensya na nakuha sa ilalim ng lawa ng Taal. Okay. Ayun yung kanilang pinadala. Anong kondisyon ng mga sako nung ito'y makita? Gutay-gutay na, Jerry, yung pagsasalarawan ni Commander Tobilla doon sa mga nakuha. Kaya yung ginagawa daw nila, kung mapapansin ninyo, nung Biyernes at Sabado, yung mga huling nakuhang sako, merong kulay-pula na net. Yung tinatawag na mesh net, parang protection daw yun. Dahil gutay-gutay na yung mga sako na nakukuha nila sa ilalim ng lawa ng Taal para maprotektahan nila yung mga sukol na ebidensya doon. Tama. Kailangan nilang salungin ng net. Para hindi magkalasog-lasog at magkahiwa-hiwalay. Para buo pa rin daw yung evidence na kanilang makukuha mula sa Taal. Ganun din yung paliwanag daw, Jerry, doon sa bagong sako na pinagpatungan ng mga sunog na buto doon sa technical site assessment na na-recover naman ng technical divers at ng CIC. Okay. Protection lang daw yun lahat. Ayun, ayos. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas. Thank you, Giselle. Samantala, dyan daw sa Baseco compound sa port area, may nalunod. May nalunod? Bakit? Alamin natin ang balita mula kay RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Anthony, Jerry, inimbestiga na ngayon ng Criminal Investigation Service ng Homicide Section ng Manila Police District ang isang batang lalaki na ang nalunod sa Block 1, Playa, Baseco Compound, Barangay 6494 Port Area, Manila. Ayon sa Manila Police District, hindi pa nakikilala ang batang lalaki na tinatayang nasa edad na 8 hanggang 10 taong gulang. Umigit kumula sa 4 na 4 feet ang taas, ubad nang ito'y matagpuan. Sinabi ni Milagros Espeña, Barangay Tanod ng Barangay 649, na may biglang sumigaw na may batang nalunod. Agad siyang rumesponde at nakita niya ang bata na nakahandusay sa tabing dagat. Mabilis niyang isinugod ang bata sa pinakamalapit na ospital upang subukang maisalba. Subalit tayo sa attending physician na si Dr. Marie Cristina Talusig, idineklara ang bata na patay bandang alas 4 ng hapon. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy. 7:29 ang ating oras. Magbabalik pa rin ng mga pangunahing balita. Pangunahing balita! Walang jurisdiksyon ng ICC sa kasong ng dating Pangulo dahil hindi na bahagi ng ICC ang Pilipinas. Itinuturing ng Pangulong Bongbong Marcos na banta sa pambansang seguridad ang pagpupuslit ng agricultural products. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, inatasan na ng Pangulo ang lahat ng law enforcement at intelligence agencies na tulungan ang DA para labanan ang nasabing iligal na kalakalan. Ipinag-utos din ang Pangulo na kaagad papanagutin ng mga individual na nasa likod ng agricultural smuggling, kabilang ang mga consignees at customs brokers. Umaasa ang Pangulo na sa katapusan ng taon, marami ang mahuhuli at makakasuhan kaugnay sa pagpupuslit ng agri-products. Muling nagpatupad ng malawakang balasahan sa PNP. Apektado ng balasahan ng nasa 15 opisyal, kabilang si Police Lieutenant General Edgar Alan Ocubo na itinalaga bilang Deputy Chief for Operations dahil sa nakatagdang pagreretiro ni Police Lieutenant General Robert Rodriguez. Papalitan si Ocubo ni Police Major General Nery Ignacio bilang hepe ng Directorial Staff, habang itinalaga naman sina Police General Jeffrey Dicena bilang pinuno ng Civil Security Group at General Martin Defensor bilang hepe ng Directorate for Logistics. Inilagay naman ni PNP Chief Nicolas Torres si General Eliazar. Di ba retire na ito? Retire na yan, retire na.
General Eliazar Mata. Ayun. Siya. Sa Police Region 9, tinan mo nga naman, General Eli Mata. RD Region 9. Habang papalit sa kanya sa Highway Patrol Group si General William Segun. Ayan. At marami pa hong ibang pwesto sa PNP ang si General pinalasa. Andre Dizon ng Region 5. Siya ay inilagay bilang Acting Director ng PNPA. Si General Jerry Villas Protasio, Acting Director ng Northern Police District. Si General Arnold Evangelista Abad, Acting District Director ng Manila Police District. MPD. General Arnold. Si General Babagay ay Acting Regional Director PRO 5, Bicol Region. At si General Benigno Guzman ay Acting Director ng PSPG. So puro mga acting pa lang. Yan. Galingan nyo para hindi kayo mag-acting. Galingan nyo acting. Isinailalim sa restrictive custody ang 5 pulis na nakadestino sa Police Station 5 sa General Santos City dahil sa extortion. Ito, kahiya-hiya ito, kumbatsero. Kahiya-hiya ito. Kahiya-hiya. Ayon kay General Jensen Police Office Director Colonel Nicomedes Olaivar Jr., nakatanggap sila ng reklamo sa pamamagitan ng tawag sa 911 hinggil sa naturang mga pulis na nangingikil ng 50 pesos. Mario Joseph, 50 pesos na pang merienda mula sa isang motorista na naharang sa checkpoint. Ngunit napag-alaman na wala namang naka-schedule na checkpoint nang mangyari ang insidente at ang mga nasabing pulis ay otorisado lang na magsagawa ng mobile patrol. Ikinasana ang mga kasong administratibo na iyahain sa mga sangkot na pulis na may ranggong sarhento, patrolman at corporal. Ang laki na ng sweldo nyo. Lahat sila. Mga kasama doon sa checkpoint. At pati yung hepe ng Station 5 damay. ay sibak din. Sa command responsibility. Yan na nga. So ang ginawa nila, nag-set up ng checkpoint. Nag-set up ng checkpoint at ang nagreklamo, tinitira nila ng 50 pesos. Mga motorista. Yung nakaraan lang yung yung seaman na nagpa-drug test. Paglabas sa drug test, hinuli na ng mga police Manila dito. Dahil sinabihang positive sa droga. Tapos kinikila ng 50,000. Tapos nagtawaran, bumaba sa 20,000. Ilan sila yon? 7 ba yun? 7 pulis. Pambira. Ayun, dali sila, kulong sila lahat ngayon. Yan ang sinasabi natin sa mga pulis. Nako. Susunod! Dito po! Sino itong sikat at poging aktor at isang actress politician? May ginawa daw kababalaghan. Naku naman. Uy, Mami Sel, magandang morning. Naka-grab daw sila at ang driver ay si Kuya Rene. Si Rene. Sumasideline si Rene. Kaya pala biglang nawawala dito. Kuya Rene, ingatan mo yan. Mga importanteng tao yung pasahero mo. Dr. Jessica D, magandang morning. Sino yan? Sino itong sikat na aktor, sikat na poging aktor at actress politician? May ginawa raw kababalaghan. Yan at iba pang mga nagbabagang balita. Sa bago patuloy ng 7:41. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality pride detergent. Muli pong inaanyayahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Ayun. Ito po ay binuksan noong Pebrero at ilang araw na lang, kumbatsero. Ngayon ay 14, ibig sabihin ay 2 weeks to go. 2 weeks to go. Dahil hanggang July 31 na lang yan. Deadline of submission na yan. Para po doon sa mga gustong sumali, kayo man po ay professional
o amateur basta't 16 years old pataas. Ayan. Ayon po kay Chairman Al Tenco, layon ng photo contest ngayong taon na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. So meron pong tatlong kategorya, yung conventional drone saka mobile. Ayan. At malaki ang papremyo dyan. Malaki ang papremyo. Mag-submit na po kayo ng inyong entry. Inulit po natin, yan ay hanggang July 31 na lamang. Ay. Pati pala sa pagbebenta ng tawilis, meron ding scam. May scammer din. Bakit? May nang-i-scam din, sabi ni ka Jerry Labasan. Hindi totoong tawilis. Hinahaluan daw ng sardinas. Ng sardinas, yung isdang sardinas galing alat. Kaya pala sabi ko, parang lumalapad tong mga tawilis na ibang nakikita ko. Actually, kumbachero, pagka galing sa lawa at nakatawid sa alat, nagiging sardinas talaga yung tawilis. Oo. Pero yung sardinas talaga na pinagmumukhang tawilis, iba na lasa eh. Iba na. Lasang 555 na yun eh. Wag kayong mga scammer, wag kayong nangi-scam ng tawilis, pati ba naman tawilis? Yung mga nakikinig sa atin dyan sa Banyadero, Baywalk. Ayan, marami palang naka-tune in dyan sa atin, ha? Banyadero, Baywalk. Baywalk sa Tanawan. Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay, tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na magulay pa, mag-Cherylum pre-painted ka na. Uy, magandang umaga pala sa mga taga-kongreso natin. Totoo ba itong balitang ito, kumbachero? Alin? Oo, at nakausap na raw po ni House Speaker Martin Romualdez ang DPWH at ang sinasabi, ang ilalagay niya bilang Appropriations Committee Chairman ay si Congressman JJ Suarez. Tuloy na. Hindi na mapipigilan. Hindi na yata mapipigilan. Best friend daw kasi ni Congressman Sandro eh. Yun daw ang laging kasama si Congressman Sandro. Si Congressman Sandro daw ang nagpupush na maging APRO chairman, si Congressman JJ Suarez. Nako po, nanang ko po, Congressman Sandro, totoo ba ito? Totoo ba ito, Kong Sandro, na ikaw mismo ang naglalakad? Naglalakad para, medyo... Baka naman nabibigla lang kayo. Baka nabibigla lang kayo. Si Speaker Martin Romualdez mukhang swak na yan ayon sa mga balita na manatili bilang speaker. Pero itong ilalagay mo si Congressman JJ Suarez bilang Appropriations Chairman, Nanong Malyari, habe? Baka pwedeng pag-isip-isipan nyo po munang mabuti yan, Mr. Speaker. Pinalitan nyo nga si Congressman Saldico. Ang sabi nga na baka mula sa kawali, parang lumundag ka sa apoy. Ayan ako. Alam nyo naman yung mga balita tungkol kay Congressman Suarez. Ultimo yung mga pondo para sa National Highway, yung nagkagibagibang kalsada dyan, nalakad di para maging ayuda. Mario Josep, para maging ayuda. Kaya sabi daw ng mga taga DPWH, magsialis na tayo dito. Bakit? Pare-pareho tayo makukulong dito. Dahil yung congressman hindi naman nakukulong yung DPWH official, yun ang nakukulong. Yung nag-implement. Nako, nanang ko po. Ay, nako. Uy, teka muna. Baka kayo ay naghahanap ng maganda. Uy, nakikinig sa atin si Engineer Jeff Salazar. Magandang morning, Engineer Jeff Salazar. Wala ba tayo dyan? Ito po, doon po sa mga naghahanap ng stylish at reliable na SUV sa presyo hindi abot ng 1 million, dito na hinahanap mo. Ito yung all-new Cherry Tiggo Cross ng Cherry Auto Philippines. Sa presyong 998,000 pesos, ang all-new Tiggo Cross ay isang crossover SUV na may 1.5 liter 4-cylinder engine
na may katambal na 9-speed CVT transmission para sa mas suwabe at matipid na pagmamaneho. At syempre, sa loob ng Tigo Cross ay merong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At dahil hindi rin nagpapahuli sa technology, ang Cherry Tigo Cross ay compatible po sa Apple CarPlay at Android Auto. Yan. Ayan, ha? Kaya ano pa hinihintay nyo? Mag-test drive na! Pangunahing balita sa showbiz. 7:55 ang ating oras. Eto na. Sino ba ere? Sino ba ring sikat na at poging aktor at actress politician na may ginawa daw kababalaghan? Yan. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning ka, Jerry at Katunying. Medyo afraid ako dito sa ating sino daw? Ano daw? Kaya medyo behave ako, ha? Oo, medyo kalmado ako, ha? Kasi itong si magandang actress politician ay balitang on the rocks ang kanyang relasyon sa kanyang jowang politician din. Ganon. Ito, ha? Tsaka active siya, ha? So politician din pala yung asawa? Oo, medyo afraid ako dito. Bakit naman? Siyempre, kilala ito. Lalo na yung aktor na gwapong-gwapo, na dating matinee idol, na naging jowa ng isang sikat na actress din noon. Ano ba ginawa ng dalawang yan? Nahihirapan na si Kuya Boy Fabian. So, anong ginawa? Anong kababalaghan ang ginawa? Medyo na malisyahan lang ang marami nating kaibigang reporters o ang ating mga stores sa ginagawa ng dalawang ito. Kasi one time, ano ba ginawa? Itong si actress, dating actress at politician at si actor ay makikita mong super mega sweet. Kaiba yung kasweetan nila. Nagpo-holding hands sila, iba ang titigan nila, iba yung lambingan nila. So nakakamali siya na very, very, very ano talaga parang iba yung mararamdaman mo sa kanilang dalawa. Na sasabihin lang itong si actress na to, may asawa ito. At si actor naman na ito ay balitang kahihiwalay lang sa kanyang asawa, nakarami na to ng asawa. Kaya nga parang makikita mo nag-holding hands sila, nagduruan sila. Malaramdaman mo yung iba talaga kasi iba yung friendship lang Tsaka yung iba yung meron talagang itinatago. Yan. Kaya baka naman ano lang talaga sila, sweet touch person, may mga ganun Ay, hindi. Ha? Ay, hindi. Kati inang ID. Oo. So may kababalaghan talagang ginawa. Ako, atin lang yan. Sige. Kasi nga naman yung babae, di ba? Parang tigangelya na. Dahil hindi inuwi anong asawang na nasa Metro Manila. Naka-assign. Naku, ba't alam mo? Hindi, sabi mo, politician din Ha? Sabi ko na nga, Alam niyo ng dalawa, kaya tagang grabe kayo, no? May pelikula pa ba yung actor, yung dating matinee idol kamo na yan? Ngayon? Meron, tsaka mga mga series pa. Clue. Ito, nahihirapan na yung mga nanguhula. Mahirap. Si Ombudsman Samuel Martires, si Uncle Sam nakikinig. Nahihirapan. Si Engineer Mercado nga, di ba? Gwapo-gwapo. Ng PLDT. Eto na nga. Kamukha ba ni Engineer Carlos John Mercado yung aktor na yan? Parang. Hawig? Ganon din kaputi tulad niya? Parang yummy din. Ang aktor na ito, kumbaga pagka nagluluto ka ng sinigang at gusto mong lumapot-lapot yung sinigang mo, lagyan mo niyan. Gabi! Lalagyan ng gabi. Pampalapot ng sinigang yung gabi, di ba? Alam ko nagluluto ako
Yun lang ibibigay mo natin clue. Yan natin DZRH Showbiz Hottest News. Sino daw yung actress politician? Actress. Ay, nako. Bahala kayo dyan. Yan natin DZRH Showbiz Hottest News. Pero bago tayo magpaalam, I love you, Mami Sherry Ramirez. Mami Sherry! Mami Sherry! Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! May nanalo na! Diyan sa Baclaran, Paranaque. Andon, umikot-ikot ang ating RL6 Sherwin Alfaro at may nanalo na. Sherwin, go, go, go! Yes, Tonyita, Jerry, tignan mo naman ang bagong lutong pusit. Uy, mga pusit. Bagong ihaw na liempo, bagong ihaw na grilled pusit. Grilled liempo. Sa Munting Kainan, diyan dito yan sa Munting Kainan sa M. Rojas, kung tawagin dito yan sa Barangay Baclaran sa Paranaque. At huling-huli na kahit namumunti ang kanilang kainan, malakasan naman tumututok sa DZRH. Itong si Tatay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Ang pangalan niyo? Alberto Perez po. Si Tatay Alberto Perez. Kanina pagpunta natin dito, talaga kwento pa ni Tatay Alberto Perez yung pinuntahan natin kanina sa barangay San Antonio sa Port Estate. Ano yung napakinggan nyo kanina umaga? Umahiwagan tunog po. Hindi nyo rin nahulaan? Hindi ko nahulaan kasi parang malabo. Nilamukos na mukha. Dahil yung kanyang phone, nag-tune in sila as early as 3 a.m. Nakatutok na sila sa DZRH. Dinig na dinig sa Bluetooth yung kanilang cellphone na nakatutok sa DZRH. Nagbabalita pa lang si Kisa Sapson. Tama? Opo, tama po. Biro mo, nakatutok na sa DZRH. Dahil sino paborito mga announcer pag umaga? Anthony Taberna po at Jerry Baha. Anthony Taberna at Jerry Baha. 2 por 2. Ito meron kang 1,000 pesos. Salamat po. At syempre meron pa kasama yung DZRH Grocery. Okay, tama-tama sa birthday ko po, July 23. Tinama naman. Meron pa nga para hindi ka na maghanda ng bigas ang kanin nito. Meron ka DZRH na imbag na bigas. Salamat po ng marami. At dahil birthday mo, papalitan natin yung neon orange na t-shirt mo ng DZRH t-shirt. Yan puting-puti. Salamat po, Captain. Daming fans Siyempre, mga kasama mo rin dito. Daming fans. Umaga nakatutok kayo sa DZRH. Meron din kayong t-shirt ng DZRH. Yay! Talagang isang mumunting kainan. Pero tignan mo naman ang puso nag-uumapaw dahil palagi nakatutok sa DZRH. Kaya naman, sa Wanais Manalo ng tingnan mo nga naman yan. Baka kayo nasa sunod nating winner sa DZRH Mala Cash Promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Happy 86th anniversary. Una sa Pilipinas, una sa Yehey! Thank you. Maraming salamat sa mga taga-barangay dyan sa Baclaran, Paranaque. Ito pa lang si Secretary Gibo Chodoro, mukhang kailangan maipaliwanag kumpatsero. Tungkol dito sa natin kanina pa tungkol dito sa pagkakaroon niya ng passport mula sa Malta. Ito pa lang Malta, isang bansa diyan sa baba ng Europa. Isang maliit na bansa pero pagkaganda-ganda. Maganda na bansa. Ngayon payaman na bansa at ang totoo nun, ito daw Golden Passport program nila. Golden Passport mula program. Noong 2015 na inilaunch nila yan, kumita na sila ng bilyong euro. Tingnan mo na. Oo. Sa dami ng gustong magkaroon ng Golden Passport. Golden Passport. Hindi Golden Visa, Gold citizenship agad. At 600,000 euros lang daw ang kailangan mo. 600,000 parang mga 36 million pesos lang yan. Ang mahal din para sa ating mga karaniwan. Pero sa mga mayayaman kaya, na gusto lagi sa Europa, gustong manirahan dyan sa Europa, kayang-kaya nila yan. Kaya yan to. Kailangan ng siguro today, within the day, ay may paliwanag na maibibigay dyan. Dahil kapag ikaw ay nakakuha ng binigyan ng passport ng ibang bansa, sa pagkakaalam natin, sa karaniwan,
ikaw ay citizen nung bansang yon. So magkakaroon ka ng dual citizenship. At pagka dual citizen ka, kumbachero, hindi ka pwedeng humawak ng posisyon sa gobyerno. Ayan. Tabayanan po natin yan. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na!